So yan, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, meron po tayong update. Siguro sariwa pa sa memorya natin yung naganap na krisis sa sibuyas nung nakaraang taon, nung bago matapos po yung 2022, na umabot po ng 700 o 750 pesos yung presyo ng sibuyas ng 1 kilo. At mga kababayan, siguro alam din po natin na yung itong mga gago na mga influencer at saka mga reporter na katulad nga po nila Montulpo, ni Maharlika, na yung nagbibintangan nila dito kung bakit nga raw po tumaas yung presyo ng sibuyas ay si First Lady Lisa Marcos, na ang kasabwat daw po ay si Michael Ma. At yung ebidensya nila is yung napakawalang kwentang picture. So mga kababayan, yung pinaka-update po natin ngayon ay hindi po yan totoo kasi po meron na pong nakasuhan sa ombudsman at meron na pong sinasabi ng ombudsman na guilty. At yung nakakatuwa pa nga po dito, no? Well, surprise. Ang nakakatuwa kasi dito na yung isa sa mga pinakakasabwat sa sinasabi nga pong krisis sa sibuyas ay ito pong DA ASEC ata to, no? ASEC kung hindi ako nagkakamali. Department of Agriculture ASEC na appointee po ni dating Pangulong Duterte. Okay. So para makuha po natin yung narrative, ito po, basahin po natin to. So balik tanaw lang po tayo mga kababayan. Siguro ito, ito yung sinasabi ko sa inyo eh. So nung December 2022, pumalo po ng 720 pesos yung sibuyas. Ito galing ito sa CNN Philippines. Ang sabi dito, the prices of red onion continue to shot up as it reach up to 720 pesos. Ang alam ko, pumalo pa nga ito ng 750 or 800 po sa ibang lugar po sa Pilipinas. At dahil po dyan mga kababayan, ito ang gusto kong pakita sa inyo eh. So mga ka-Streetwise, no, ito yung sinasabi ko nga po sa inyo. Okay, basahin natin itong balita na to nung February 2, 2023. No? Ang sabi dito, from Politico, no, former special envoy to China, Montulfo, has reportedly been fired as a columnist by the management of Philippine Star after linking the brother of First Lady Lisa Marcos to onion smuggling. Ex-Cabinet Secretary Roberto Tiglao has claimed. Yeah. So may chismis po natin, nanggal nga po itong si Montulfo sa Inquirer, pero mga kababayan, totoo naman po kasi talaga na pinagbintangan talaga ni Montulfo na kasabwat po si First Lady Lisa Marcos sa nangyayaring ang onion smuggling. At yung pinaka-source niya nga po ay si Maharlika. Okay. So ito ang gusto kong sabihin ngayon mga kababayan. So paano na to ngayon? O ngayon paano na? Na meron na pong unti-unting lumiliwanag yung totoong nangyari. Na wala pong kinalaman si First Lady Lisa Marcos sa nangyaring onion smuggling. So paano na yung mga influencer at saka yung reporter na katulad nga po ni Montulfo, dun nga po sa binalita nila na sa pagbintang nga kay First Lady Lisa Marcos at may mga taong naniwala. So paano na yon? Well mga kababayan, kasi ang sinasabi ko lang din po kasi dito, no, may mga Pilipino din po kasing uto-uto na porket sinabi ni Maharlika, porket sinabi ni Montulfo, para sa kanila totoo na. So paano nga to ngayon? Di nagmukha kayong tanga, nang bintang kayo ng walang ebidensya at nagkalat kayo ng mapanirang balita sa kapwa natin Pilipino. Napaka-irresponsable po niya, no? So ito na nga po mga kababayan, no? So ito na po yung pinaka-update po natin ngayon. So bali, galing ito sa GMA News Online, ang sabi dito, Ombudsman finds DA's Evangelista guilty of grave misconduct, orders dismissal from service. Yan. So base po sa Ombudsman, meron po talagang kinalaman dito itong si Evangelista po ng DA. So basahin natin to dito, no? So siya pala ay isang Assistant Secretary pala, no, ASEC. ASEC pala siya, no. Ang sabi dito, the Office of the Ombudsman has ordered the dismissal of Department of Agriculture Assistant Secretary for Consumer Affairs Christine Evangelista in connection with the alleged anomalous deal with an onion supplier for the agency's Kadiwa store. Yan. Continue lang natin. In August, Evangelista and several others were slapped with a 6-month preventive suspension without pay over alleged violation of the Anti-Graft and Corruption Practices Act and Procurement Law due to the shortage of supply of onion in local markets, its alleged price manipulation, and the question procurement of onions by FTI from Bunena Multipurpose Cooperative. So mga kababayan, binalita rin po ito ni Maharlika
nung December, nung tumaas nga po yung presyo ng sibuyas. At ang pinagbibintangan nga talaga ni Maharlika dito ay si PBBM, si Bongbong Marcos, yung ating presidente, at saka si First Lady Lisa Marcos. Okay. So sobrang nakakahiya po yung ginawa ni Maharlika. Ewan ko lang kung meron pa siyang kahihiyan. Kasi sobrang katangahan na lang mga ka-streetwise ang mga taong maniniwala kay Maharlika na lahat po ng nangyayari sa Pilipinas ay konektado kay First Lady Lisa Marcos. Katangahan na lang po 'yan. Tanga-tanga. Sa totoo lang. Continue pa natin sabi pa dito. Bukod nga po dito kay Christine Evangelista, meron pang 5, okay? The 5 DA officials as well as DA Senior Undersecretary, kita mo, Domingo Panginiban and FTI Robert Tan are facing complaints for grave misconduct, gross neglect of duty, and conduct prejudicial to the best interest of the service in the connection with onion supply deal. Yan. And then mga kababayan, so hinalungkat nga po natin itong pangalan nga po ni Christine Evangelista. So na-appoint po siya noong 2021. Ayan, September 7, 2021. Ito po ay panahon pa nga po ni dating Pangulong Maudigs ni Duterte. Ang sabi dito, PRRD appoints new agri official, DA chief designated key agency heads. So dyan po sa September 2021, nakalagay po dito yung pangalan nga ni the new appointees are Undersecretaries Dr. Fermin Adriano and Christine Evangelista. Yan. Secretary Dar has designated Adriano as Undersecretary for Policy, Planning and Research, while Evangelista and Undersecretary for Consumer and Political Affairs. Yan. So ngayon mga ka-streetwise, malinaw na po talaga yung mga totoong nangyari. So mga ka-streetwise, unti-unti na po nakakaroon po ng kaliwanagan yung mga totoong nangyari nga po nung nagkaroon tayo ng krisis sa sibuyas na walang kinalaman po dito si First Lady Lisa Marcos. Kasi kung meron po talaga mga kababayan, magkakaroon po talaga ng findings ang ombudsman. Kasi po ang ombudsman po ay hiwalay po yan na sangay ng gobyerno. Ano siya ano ba tawag doon? Separate siya Yung ombudsman po ay hiwalay po sa legislative, hiwalay po sa judiciary, and then hiwalay din po sa executive branch. So independent po talaga yung ombudsman. So ibig sabihin nun, kung mayroon pong kanalaman po dito si First Lady Lisa Marcos, so sasabihin po talaga nila yan at makakaroon po sila ng findings. At bukod po dyan mga kababayan, meron pong papakita pa sa inyo, bukod nga po dyan kay Christine Evangelista, meron pang 40. Ito galing ito from Net25, no? So teka, lakayan natin. So basahin lang doon natin saglit, no? Sabi dito, 40 onion smugglers kinasuhan ng DA. Yan, okay. So basahin natin yung pinaka-report. Ang sabi dito, Tagalog naman to Nasa 40 smugglers ng sibuyas ang kinasuhan ng Department of Agriculture. Sa pagdinig ng Senate Finance Subcommittee para sa proposed budget ng DA, sinabi ni Assistant Secretary James Layug na kabilang sa inaasahang kasuhan ng paglabag sa Republic Act 10845 ang nasa 20 consignees. So mga consignors pala to, no? Sa ngayon ay may 40 ng kinasuhan sa ilalim ng Anti-Agriculture Smuggling Law, 10 iba pa sa ilalim ng Food Safety Act, at isa sa paglabag sa Meat Code. Okay. So sabi dito, no? Continue. Kasalukuyang aniyang under resolution ang nasabing mga kaso sa iba't ibang prosecutors office kabilang ang nasa Bataan, Maynila at Batangas. Nakikipag-ugnayan din ang DA sa binuong Special Prosecutor's Office na binuo ng Department of Justice para siyang magsigawa sa smuggling cases. Okay. Noong Hunyo, inuutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DOJ at National Bureau of Investigation para siyasatin ang smuggling ng sibuyas at iba pang agricultural products dahil na rin sa pagsirit sa presyo ng sibuyas noong 2022 na umabot pa sa 500 hanggang 700 sa merkado. So mga kababayan, tumugon po pala yung DOJ at saka yung NBI sa utos po ni PBBM. So mga kababayan, sa hindi lang po nakakaalam, inutusan po talaga ni PBBM yung DOJ at saka yung NBI nung nitong taon lang, no? So sa hindi lang po aware, panoorin po natin yung sinabi po ni PBBM itong taon lang, no? I have just given instructions to the DOJ and the NBI to initiate an investigation into the hoarding, smuggling, price fixing of agricultural commodities.
And this is stemming from the hearings that were conducted in the House, specifically by Congresswoman Stella Kimbo, and the findings that they came to, I think, are sufficient ground for us to initiate an investigation into what amounts to economic sabotage. And that's why we are going to be very, very strict about finding these people and making sure that they are brought to justice. Ayan so malinaw mga kababayan, no? So kumikilos po ang ating presidente regarding po dyan sa sibuyas na kumbaga sa ibang tao po nakalimutan na to, pero syempre nangyari na po itong krisis po na to sa Pilipinas at hindi po tumitigil po ang ating gobyerno para po panagutin yung mga tao pong sangkot dito. So ulitin ko lang mga kababayan, so paano na ngayon yung mga nambintang na, ay meron ko nalaman si Lisa Marcos dyan. So paano na yon? Di nagmukha kayong tanga ngayon kasi nga po, ito na yung resulta Meron pong tao na sangkot sa DA na appointees po ni dating Pangulong Duterte at meron na pong 40 kinasuhan. So nasaan po dito yung pangalan po ni First Lady Lisa Marcos? At mga kababayan, ito po yung isa po sa mga kritiko kay PBBM na tingnan nyo mga kababayan, si PBBM po hindi po mayabang, hindi po maingay. 'Di ba? Nakita nyo ba si PBBM ngayon na nagsalita na, okay tayo, kinasuhan ko na yung mga yung mga sangkot smuggling ng sibuyas? Wala, di ba? Tahimik po siya nagtatrabaho. Hindi niya pinagyayabang yung mga resulta ng mga ginagawa niyang trabaho para lang sabihin na may ginagawa siya. Hindi katulad ni Bao Diggs, puro yabang. So ngayon malinaw na po, nagkakaroon na po ng kaliwanagan yung nangyari po sa sibuyas. So syempre tayo pong taga-suporta po ng ating Pangulo, syempre good job doon. Pero paano na ngayon yung mga naniwala? Yung mga naniwala kay Maharlika, yung mga naniwala kay Montulfo. So ngayon mukha kayong tanga ngayon. Ayan po kasi mga kababayan ang example ng mga Pilipinong walang bait sa sarili. Porket sinabi ni Maharlika para sa kanila totoo na. So paano na to? Paano na yan? So pahiya. Mukhang tanga. So yun lang po mga kababayan. So kayo po, ano po masasabi nyo nga po dito sa ginawa nga po ni PBBM? So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Bye-bye.